Ipatutupad na ang service contracting program ngayong araw na magbibigay ng dagdag kita sa ilang PUV drivers. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Simula na nga ngayong araw ang pagpapatupad ng gobyerno sa service contracting program para sa public transportation. Layo nitong madagdagan naman ang kasalukuyang mababang kita ng mga tsuper dahil pa rin sa mataas na presyo ng langis. Para sa mga tsuper ng jeep na nakapanayam natin dito sa Pasig City, ang service contracting program sana raw ay para sa lahat. Dahil pare-pareho naman daw silang kumukonsumo ng mahal na diesel. Ang service contracting program ng pamahalaan ay para sa pampublikong transportasyon para mabigyan ng dagdag na kita ang mga tsuper at mapanatili ang sapat na public transportation para sa mga pasahero sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga tsuper batay sa kilometrong itinakbo at performance incentives. Ayon sa DOTR, babiyahe ang mga contracted drivers sa mahigit 800 high-density routes sa buong bansa, kung saan 545 ay nasa Metro Manila. Para sa jeepney, tatanggap ng 40 pesos kada kilometro ang modern units, habang 30 pesos kada kilometro naman ang traditional units. Ang mga kalahok ay kailangan magbigay ng 20% discount sa mga pasahero at tumakbo ng hindi bababa sa 100 kilometers kada araw. At ang kanilang performance ay imomonitor sa pamamagitan ng GPS data na direktang ina-access ng LTFRB. Sa mga lugar na walang signal, magsasagawa ng manual monitoring ang mga tauhan ng LTFRB. Ilang tsuper mula sa grupong Piston ang magsasagawa ng noise barrage sa Pasig Palengke. Panawagan nila, imbis na kontratahin ng ilang tsuper, tanggalin na lang daw ang excise tax at patuloy silang bigyan ng fuel subsidy. Napakaganda po sana kung ang lahat po ay makikinabang. Iilan-ilan lang po ang napasama po dyan sa service contracting na mas lalong magpapahirap doon sa mga kapwa ko tsufer. Ang sa amin po kasi ay wala po kami sa national road. Nandito lang kami sa secondary road. Paano po kami makakasama dyan sa service contracting na yan? So anong dapat gawin ng gobyerno? Na dapat po sana, bakit ayaw i-subsidize ng gobyerno yung kalahati doon sa itinaas ng diesel? Para pare-parehas po kami na makinabang. Hindi po kami sang-ayon doon. Ang ibinibigay kasi nila, ang liit lang na ang liit lang na halaga na kung saan hindi po sapat ang kikitain ng ating mga driver dahil sa diesel lang din napupunta. Ang dapat gawin, tanggalin ang excise tax sa langis, tanggalin yung ibat, pababain ang presyo, i-roll back, ibalik ulit sa normal na 55 pesos ang per liter. Ginagawa ho namin ang noise barrage para iparating po sa kanya at ang aming mga hinaing na pababain yung presyo ng langis. Napakalaking sakripisyo po nito, gawa ng wala na nga po kaming kinikita, mas lalo kaming walang kakainin sa araw nito. Igan, tiniyak naman ng DOTR na mababayaran ng tama at maayos yung mga kalahok sa service contracting program. Ayon pa sa ahensya, hinihiling na rin nila yung karagdagang 5 billion pesos na pondo para daw mapalawig yung implementasyon ng naturang programa. At quick update lang dito sa noise barrage na ginagawa nga dito sa Pasig City. No? Nagsimula na. At ayan, merong dalawang jeepney, sakay yung ilang tsuper kanina at ngayon hawak na nila yung kanilang mga watawat, no? Tapos yung kanilang mga placards, kanilang mga tarpaulin at isa doon na ang nakalagay, panawagan nila, ibaba ang presyo ng langis. Wala pang tiyak na oras kung hanggang anong oras sila mag-i-stay dito, pero sabi ng mga nakausap natin na leader, buong araw sila o maghapon dito sa Pasig Palengke. Yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News.